Magandang umaga po sa bawat isa. Binabati. Atin po palang wine-welcome, yung ating mga ngayon lang po nakasama, no? Ating wine-welcome po si Kuya Roy. Tama ba si Kuya Roy? Ayan, sa likod. Welcome ka, Kuya Roy, Nakasama po natin ngayon. Sabi ni Kuya Roy, sa ano daw siya natin sa Bethel Temple. Pasig, tama sa Pasig. Ay medyo ngayon po ay nakita niya itong ating oo, nakipag-fellowship po siya sa atin. Welcome po, Brother Roy, Kuya Roy, sa Jesus First Christian Ministries. At ganun din po, kay Nanay Abet. Asan na si Nanay Abet? Ayan po si Nanay Abet. Yan po ang nanay ni Ate Emily, Panerio. Salamat, Nanay Abet, at nakarating ka dito sa Antipolo, At nakasama namin kayo sa pagtitipon pong ito, ng pagtitipong mga mananampalatayang Kristiyano, po. So tayo po ngayon ay tuloy-tuloy na, sa atin pong pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. Dahil di naman po tayo basta sumasamba lang, katulad ng mga ginagawa ng iba na parang ginagawang ritual lang, yung pagsamba. Pagkatapos wala na, po. Alam niyo po, sa pagsamba po natin ay napakahalaga po, yung salita ng Diyos sa buhay nating mga mananampalataya. Kaya sabi ng ating Panginoon ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ganun kahalaga po yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Ang problema nga lamang po, maraming mga tao, yung parang ayaw bigyan ng pansin, o hindi minamahalaga o ginagawang higit pa sa ginto't pilak yung salita ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, alam niyo po, yung salita ng Diyos, higit pa yan sa kayamanan. Kasi yung kayamanan, may iwan. Nauubos. Po? Pero yung salita ng Diyos, sabi nga ng ating Panginoon, ay mananatili magpakailanman. Kaya po dapat atin pong bigyang halaga yung salita ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen? Dahil yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Okay, tayo po ngayon ay dadako na, sa atin pong pakikinig naman at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ba natin ay talagang napakabuti? Napakarap sumamba ng sabay-sabay. Tapos talagang yung totoo, yung sa ating puso, yung ating ginagawang pagsamba. Masarap sumigaw, masarap ipahayag yung kabutihan ng Diyos, sa atin po mga. Ay, tuloy po kayo. Tuloy kayo. Ano po pangalan nyo? Ay, di pala, akala ko. Akala ko. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. So, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? So, tayo po, ay dadako na. So, sa araw na ito, ay ating papamagatan yung atin pong tatalakayin at pag-uusapan o pag-aaralan na pasya at bunga. Kasi po sa buhay naman natin talaga napakahalaga po yung pagpapasya. Araw-araw nga nagpapasya tayo . Ngayon nga mabuti nagpasya kayo na mag-church . Di ba? Tapos pagka nagpasya ka, sigurado merong yon. Merong kaagad bunga.
sabi nga merong pansamantala, may panghabang buhay, at may pangwalang hanggan. Diba ganun po yung nagiging bunga ng mga pasya natin sa buhay. Kaya napakahalaga po yung pagpapasya. At alam nyo, yan po yung yung ibinigay sa atin ng Diyos. Na hindi niya na iginagalang niya. Yung free will. Yan yung iginagalang niya rin. Kaya kahit anong gawin nating mga pagpapasya sa buhay, hahayaan ka ng Diyos . Kasi pasya mo yun . Pero meron siyang mga utos. Meron siyang mga salita na gabay natin. Kung tayo magpapasya, ay aayon ba dun sa kanyang salita o yung salig sa ating mga sarili lang. Kaya nga po tayo kinakailangan ay mag-ingat at magbantay dun sa mga pagpapasya na ginagawa natin sa ating mga buhay. Kasi naapektuhan yan, unang-una, tayo. Naapektuhan din yung ating kapwa. Naapektuhan din yung ating mga pamilya. Di ba? Naapektuhan din yung mga kapitbahay natin. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan ito pong ating tatalakayin tungkol po sa pasya at bunga. Sabi nga po rito, dahil nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis, pinagkalooban niya tayo ng kakayahang pumili at magpasya. Ito ay isang sangkap na iginagalang ng Diyos mula pa sa simula ng kasaysayan. Nirerespeto po ng Diyos yan, yung lahat ng ating mga pagpapasya. Litaw na litaw po ito sa landas na tinahak ng ahas sa Eden. Di ba? Tapos, at ang unang mga tao, bagaman at tiyak ang mga gusto ng Diyos para sa tao sa buhay, kinakailangan ng tao ay magpasya at pumanig sa Diyos upang kanyang magawa ang plano niya para sa tao. Totoo po yun . Hindi naman talaga magagawa ng Diyos yung plano niya sa atin, kung hindi tayo papanig sa ating Diyos. Kaya nga po nung nilikha niya yung tao, di ba? Bagaman napakaganda ng plano niya sa tao, di ba nasira nung magpasya yung tao na gumawa ng kasalanan? Ganun po yung nangyari. Ganun din yung ginawa nung ahas. So napakaganda ng layunin ng Diyos sa atin, sa ating mga tao. Kaya lang, pag hindi ka talaga papanig doon sa gusto niya, pagbibigyan kanya naman . Hindi kanya pipigilan. Kaya si Eva at Adan, di ba? Hindi niya naman pinigilan . Nung kinuha niya yung bunga ng puno, maging yung binigyan niya yung kanyang asawa, hindi naman tinapik ng Diyos yung kamay nila . O kaya nagpakita siya, Eva, Adan. Kasi meron na siyang utos. Ibinigay niya na, pinagpaunan niya na, mga kapatid. At dahil nga po doon sa pasya ng taong yon, yung nangyari, di ba? At alam nyo ang naging resulta? Eto, tayo. Ang gulo. Ang hirap. Di ba? Kanya-kanya. Ang sama ng sanlibutan. Pero hindi ganon, yung plano ng Diyos. Pero, hindi naman nagbabago yung plano ng Diyos . Kaya nga yung tao, kahit nalagpas siyang sumama siya, gumawa siya ng kasalanan, ay gumagawa pa rin at gumagawa ang Diyos ng paraan para maibalik niya yung layunin at plano ng Diyos sa tao. Amen? Kaya sabi nga po rito, ganito po kahalaga ang mga pasyang ginagawa ng bawat isa sa atin. Ang mga pasyang ito ay may tiyak na ibubunga sa buhay ng bawat isa. Sa buhay, sa pag-iiglesia, at maging sa buhay natin sa daigdig na ating kinalalagyan.
Actually, kung ano nga tayo ngayon, ano yan eh, bunga ng pasya natin yan eh. Hmm. Kaya nga kinakailangan mag-iingat talagang magpasya, no, yung mga tao. Kahit na tayong mga mananampalataya. Napakasimple lang, ano po mga kapatid. Halimbawa, kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin ngayon, bakit ganito yung sitwasyon natin, ay maaaring yun, bunga ng ating pagpapasya sa buhay. Dahil hindi naman mangyayari yan, kung hindi mo yan ginawa. Pasya yon mga kapatid. Kaya sabi diyan, atin pong suriin ito. Magsimula tayo sa salaysay sa unang mga tao at sa pasyang ginawa nila na nagbunga sa landas na tinatahan ng sangkatauhan hanggang sa ngayon. Babasahin uli natin ito, yung sikat na Genesis 3, verse 1 to 7. Siyempre, pagka binabasa natin ito, isipin ka agad natin, ano yung naging pasya, o ano yung naging bunga, nung unang tao doon sa kanilang mga kapasyahang ginawa. Lalawa ka agad, yung ating isipan. Oo nga, dahil sa ginawa nila, eto na tayo, ganito na yung nangyari, eto na yung tinatakbo ng sangkatauhan. Diba? Yan po yan. Kaya sabi nito sa Genesis 3, sabi diyan, verse 1 to 7. Sige, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ng anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Yan mo na. So ano daw magiging bunga? Mamamatay. May bunga. Yung sumunod na verse, 1, 2, 3, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kakain, pag kumain ng bunga nito, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti't masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ng kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng isang igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Napaka-perfect talaga ng tao nun, Pero yung parang hindi talaga ang tao malisyoso nung wala pang kasalanan. Nung magkasala na, nahiya na sila, Mga kapatid. Pero nung hindi pa, hindi naman sila nakakaramdam ng ganun Kaya kung itutuloy po natin, sabi niya diyan, kung ipagpapatuloy yung pagbabasa sa Genesis 3, malinaw ang mga naging bunga ng kanilang pagpapasya. Ang ahas ay naging kaaway ng Diyos, at ang mga tao naman ay nawala sa mabuting kalagayan nito sa Eden. Sabi pong ganon. Kasi pinalayas na nga po sila, di ba? Imbis na makakain sila pa nung bunga ng puno ng buhay, hindi na sila nakakain. Kasi kung pababayaan nga rin ng Diyos na naandun pa rin sila, pag kumain sila noon, nung bunga ng puno ng buhay, hindi na sila mamamatay. Tapos yung tao ay sasama lang ng sasama.
Kaya ang ginawa ng Diyos para mailigtas pa yung tao, pinaalis niya doon sa Garden of Eden. Ang plano ng Diyos, iligtas pa rin yung tao. Pagka ating unawaing mabuti yung tagpo, So ibig sabihin, biyaya pa rin ng Diyos kung bakit pinaalis yung tao doon sa Garden of Eden. Dahil naandin yung puno ng buhay, ay nagkasala na sila. So kaya, di kayo na pwede dyan. Makasalanan na kayo, kakain pa kayo ng puno ng buhay, hindi na kayo mamamatay. Tapos magpapatuloy lang kayo sa kasamaan. So may plano ang Diyos para iligtas pa rin yung tao. Sabi diyan, kakailanganin siyang iahon, sabing ganon, sa pagkakasala at maibalik sa Diyos bago maituloy ng Diyos ang kanyang plano sa tao. Sa ibang mga nilikha at sa daigdig at langit na kanyang nilikha para sa kanya at sa mga ito na nilikhang mga anak niya. So atin pong sasagutin, sabi po rito, ano-ano po ba yung mga pasyang kailangang gawin ng tao at ang mga ibubunga ng mga ito? Ano-ano po? Ano yung mga pasyang kailangang gawin ng tao at ang mga ibubunga nito? Unang-una po, sabi diyan, kailangang magpasyang manampalataya sa Diyos at sa Panginoong Yesus yung tao. Kailangan po na pagpasyahan na yung tao po ay manampalataya. Magbalik loob sa ating Panginoon Kristo. Makipag-isa sa ating Panginoon Kristo at kailangan magsisi yung tao. Pasya po yun, mga kapatid. Yung manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, pasya yun. Alam niyo po, may nagtuturo na yung pananampalataya daw ang Diyos nang nagbibigay. Ay ako po hindi naniniwala doon, mga kapatid. Bakit? Kung ang Diyos na nagbibigay ng pananampalataya sa tao, ba't ang tao hindi nananampalataya sa Diyos? Ba't napakaraming taong ayaw magbalik loob sa Diyos? Ayaw makipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Kung ang Diyos mismo ang magbibigay siya ng pananampalataya. Ang pananampalataya po o pakikipag-isa o pagbabalik loob sa Diyos, pasya po yan na ginagawa ng tao. Tayo nga po, nagdadasal pa, di ba? Nananalangin pa, Lord, iligtas mo si ganito, iligtas mo ang kamag-anak ko, iligtas ko yung mga anak ko, iligtas mo yung nanay ko, iligtas mo yung asawa ko. Di ba? Pinagpe-pray natin na maligtas sila. Pero kung ang Diyos na nagbibigay talaga ng pananampalataya, dapat, automatic agit yun. Di ba? Ang dami na sanang nananampalataya. Pero mga kapatid, tandaan natin, alam niyo po yung pananampalataya, function po yan ng natin Isip din natin at saka ng puso ng will natin, na magpasya talaga yung tao. Kasi sabi nga po rito, hindi naman po itinakda ng Diyos ang lahat ng mga bahagi ng buhay. Hindi po lahat. Minsan may nagtuturo, hindi, lahat na nangyayari sa buhay natin, itinakda ng Diyos. Ay, kalukuhan po yun, mga kapatid. Hindi po totoo yun. May mga sinasabi na, halimbawa, may panahon ng pagsilang, katakda yun. May panahon ng kamatayan. Sa Biblia, di ba? Panahon ng pagtawa, panahon ng pag-iyak. Di ba? May mga ganon. May kanya-kanyang panahon. Pero, yung mga nangyayari sa buhay ng tao, ay hindi lahat, ay itinakda ng Diyos. Halimbawa, bakit? Halimbawa, nakulong ka.
Itinakda ba ng Diyos yun na makulong ka? O bakit ka nakulong? Nagpasya kang ano? Gumawa ng kasalanan. O, tapos sasabihin mo, itinakda ng Diyos yun. Pagpeple mo, Diyos ko, salamat sa pagsubok na ito, mapagtatagumpayan ko rin. May mali. Pag ganun ang pag-iisip natin. Yung sabi sa Biblia na ipinapahamak ng tao ang sarili, pagkatapos sa Diyos ang bagsak ng sisi. So hindi tinakda ng Diyos yun. Mga kapatid, kagagawa natin yon. Dahil yung pasya natin ay laging merong bunga. Minsan nga, ang bunga habang buhay. Pag nahatulan ka ng habang buhay. Importante po ito mga kapatid, na ating maintindihan. Kahit na tayo'y mananampalataya, meron pa rin tayong pagpapasya. Mga kapatid, sa Biblia nga, ang daming ganun. Diba? Sa Old Testament, diba? Diba? Si Saul, bis na makinig sa Diyos, makikinig siya sa kanyang sarili. Nakasalig siya sa kanyang sarili, hindi sa ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos, nangungusap na sa kanya sa pamamagitan ng propeta, hindi siya nakikinig. Pasya niya yun . Bandang huli, hindi niya namalayan, yung banal na Espiritu ay umalis na sa kanya. Mga kapatid. Yung kasama ni Apostol Pablo, sino yun? Si Dimas. Sabi ni Pablo, iniwan na ako ni Dimas. Nasa Thessalonica na siya kasi minamahal niya ang mga bagay ng sanlibutan ito. Pero kasama siyang naglilingkod. Pasyan niya yun, mga kapatid. Pero mo ang kasama niya, apostol. So baka apostol din siya. Di natin alam. Kaya wala yan sa kung sino yung kasama mo na Halimbawa, Panginoong Yesus nga, iniwan iniwan ni Judas. Yung ibang mga alagad, pansamantala, tinalikuran siya. Pero ang Panginoong Yesus ang kasama niya. Pero ang Panginoong Yesus, meron ng mga babala sa kanila. Si Pedro lang yung medyo, di ba? Ay Lord, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggang kamatayan, pex man, mamatay man. Pero bandang huli, di ba? Iniwan din siya. Choice po yun, mga kapatid. Ang dami. Mga mananampalataya po yun. Mga hari yun. Tapos may mga epekto at bunga, yung mga pasya po nila. Kaya nga po tayo, tinuturuan tayo palagi, ng salita ng Diyos, na magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, manatili tayo, magpatuloy tayo. Ganun po yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Tapos pag hindi ka nagbabasa, hindi ka may encourage. Pag hindi ka nag-a-attend, hindi ka makikinig, hindi ka may encourage. Kaya dahil yung pasya mo, hindi ka magsisimba, hindi ka magbabasa, hindi ka makikinig. Ano epekto ngayon sa buhay spiritual mo? Di ba? Ang laki. Ang dami mo nang hindi alam. Ang dami mo nang hindi alam. Kasi bakit? Hindi ka nakakapakinig . Hindi ka nakakapag-aral. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ang aking mga tao'y napapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Kaya nga po, kailangan natin ng kaalaman ng karunungan. Sabi ng salita ng Diyos, anuhin natin yan, hanapin natin. At iyan ay makukuha natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita mismo.
Paano ka naman makakapagsalita ng karunungan kung di ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Paano ako makakapagsalita, makakapangaral, makakapagturo kung di ako nag-aaral? Kahit ganun din kayo mga kapatid. Kaya pag halimbawa, hindi ka nag-church, di ka nakikinig, wala kang oras, di nakikipag-fellowship, di ka nag-join. Kung ano lang yung alam mo, hanggang doon ka lang. At may epekto po yun. May bunga po yun. Minsan, akala mo, nagsasalita ka pa rin ng ayon doon sa gusto ng Diyos. Pero yung pala, ayon na lang sa iyong sarili. Kasi minsan nananangan na lang tayo doon sa ating sariling karunungan, mga kapatid. So, ang pangunahin po, sa mga pasyang ito ay ang pasyang manampalataya sa Panginoong Yesus. Ang bunga nito ay pagpapatawad, di ba? Kaligtasan at pagbabalik sa buhay na walang hanggan na ninanais ng Diyos para sa bawat nilikha. So kaya kinakailangan manampalataya. At makikita natin yung bunga nito. Kaya sabi sa Mark 16:15-16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya. Sabing ganon. Hindi niya sinabi na ang sino mang bigyan niya ng pananampalataya. Kundi yung tao talaga ay magpapasya. Kaya yung pananampalataya, ay pagpapasyahan mo yan sa iyong sarili. Kaya nga ipinapangaral, ipinapahayag yung mabuting balita sa lahat ng tao. Dahil kung manampalataya yung tao, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi diyan, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yung bunga ay kaligtasan. Amen? Kaya kailangan ipangaral yung salita ng Diyos. Kailangan mapakinggan ng mga tao. At ang sabi diyan, ngunit ang ayaw. Di ba? Pasya yun kung ayaw mo Ang ayaw sumampalataya. Ang ayaw makipag-isa sa Panginoon. Di ba? Ang ayaw magbalik loob sa Kanya. Ang sabing ganyan ay paparusahan. So, merong bunga. Kaligtasan at kaparusahan. Ano pa susunod? Sabi diyan, pananampalataya at bunga nito. Kaya nung nangaral po si Apostol Pedro, sabi diyan, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Diba? May kailangan bang gawin? May kailangan bang pagpasyahan? Yung tao. Meron, ang linaw. Sumagot si Pedro, anong pagpapasyahan ng tao? Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Panglinaw. Na yung tao na makasalanan, ayun po yun, ay pagsisihan at talikuran ang mga kasalanan. Hindi pwedeng yung pagsisisi na yung patulang ginagawa natin sa simbahan. Diyos, Father, nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ko. Sasabihin lang, Father, sige, pinapatawad ka na. Tapos, babalik ka uli. Tapos pupunta ka na naman. Sabi, Father, nagkasala uli ako. Pagkagong ganon, paano mababago buhay ng tao pagka ganon? Wala naman totoong pagsisisi. Ay magiging lisensya na lang yon ng tao para na lang, patuloy sa kasalanan. Ay naalala niyo po yung babaeng nahuli sa pangalunya. Tapos sabi ng mga tao, ayon sa kautusan, kailangang pagbabatuhin. Yung gumagawa ng ganyan. Diba? Sabi ng Panginoon, kung sino unang walang kasalanan, siyang unang
bumato. Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. Tapos nag-aalisan yung mga tao. Siya na lang ang natira, tsaka ang Panginoon. Tinanong ng Panginoon, nasa na sila? Nag-aalisan, walang bumato po sa akin. Tapos pansinin yung sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kaya ikaw, umayo ka na at huwag nang magkasala. Pansinin niyo po yun. Baka nakikita niyo lang yung lahat naman tayo, makasalanan. Yun na nakikita. Judgmental kayo, pastor. Mga judgmental kayo. Yung ganon. Pero hindi nila nakikita yung sinabi ng Panginoon doon sa babae. Sabi ng Panginoon, sige, hindi rin kita hatulan. Kaya lang, umayo ka na at huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin ng Panginoon, talikuran muna yung iyong ginagawang kasalanan. So para sinabi ng Panginoon, pinatawad na kita. Pero, umayo ka na, at huwag mo nang gawin yan. Kaya mga kapatid, hindi pwede yung meron pa nga pupunta sa simbahan hindi naman sila mag-asawa. Ipagdadasal lang nila yung nila. Yung ginagawa daw nila para patawarin. Pero nagpapatuloy sila doon sa ganon. Ayaw nilang iayos. Ay, hindi po pagsisisi yun, mga kapatid. Hindi po pagsisisi yun. Kailangan po talaga, katulad ng sinabi ni Apostol Pedro, talikuran yung kasalanan at magpabautismo, sabing ganon, sa pangalan ng Panginoong Yesus, upang kayo'y patawarin. At sabi diyan, at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. So ipagkakalob pa lang. Hindi pa tinatanggap. Kaya sabi diyan, at sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng ating Panginoon. So ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, nababagbag ang mga damdamin at nagbubukas sa mga isipan upang mapagpasyang malaya ang pananampalataya na nagbubunga ng kaligtasan. Gayon din naman, maaring pagpasyahan ang kawalan ng pananampalataya, nagbubunga naman ng kapahamakan. Ano ang binubunga sa isip at damdamin kapag hindi nananampalataya ang isang taong nakarinig na at nakaunawa ng kapangyarihan ng salita ng Diyos? Sabi diyan, ano nangyayari? May tabing po ang isipan. At dahil doon sila po'y mapapahamak. Kung may tabing pa ang magandang balitang pinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Bakit? Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga po dapat patuloy na ipinapahayag, pinapangaral, tinuturo yung salita ng Diyos. Kasi tayo po ay maliliwanagan lamang kung tayo nakakapakinig. Dahil yung pananampalataya, sabi pong gano'n, ay dumadating lamang sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tapos lumalago ka sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig din. Kaya marami kang mauunawaan. Marami kang matututunan. Kaya nakakapagpahayag ka, nakakapagsalita ka, nakakapangaral ka, nakakapagturo ka. Isa magtataka, ba't kaya ito siya, iba na siya magsalita. Naalala ko nung pa lang ako, nagsisimula pa lang sa Panginoon, nagbabasa na ako nun. Ay yung lolo kong, Lolo Elias, nung buhay pa yun, bata-bata pa ako nun siguro high school ako.
Pag nagkikwento sa akin tungkol sa salita ng Diyos, sasagutin ko. Tapos nagkukot ako ng ano, sabi niya, nagugulat siya. Aba, kakaiba kang bata ka. Ano? Ang bata-bata mo na, ang runong mo na sa salita ng Diyos. Yung ganon. Siyempre, nag-ano lang, babasa eh. So, iba po, pagka yung talagang babasa ka, nag-aaral ka, nagsasaliksik ka. Kaya nadadagdagan yung iyong kaalaman. Kaya pagka hindi natin ginagawa yon, kung ano lang yung alam natin, hanggang doon lang tayo. Kaya mahalaga na nag-aaral tayo. Susunod, sabi diyan, kailangan, pangalawa, ano po yung mga pasyang kinakailangan gawin ng tao? Kailangan magpasyang magmahal at sumunod sa Panginoon. Dandalian po natin para matapos natin. Sabi diyan, maliban sa pasyang pangkaligtasan, marami pang ibang pasya na kailangan gawin ng Kristiyano habang lumalago at lumalalim sa pananampalataya. Nakikilala natin ng higit ang Panginoong Yesus, kasabay ng pagkakilalang ito ang pasyang mahalin siya at pasalamatan sa kanyang mga ginawa at ginagawa pa sa buhay natin. Ang ating mga pagsamba, pasasalamat, pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Yesus ay kasukat lamang ng ating pasyang mahalin siya ng higit sa lahat ng mga sino sa ating buhay at ng mga ano sa atin pong mga buhay. Kaya yung pagsunod, yung pag-ibig sa ating Panginoon, pasya po yun. Hindi po basta-basta mangyayari yun. Naiibigin natin ng Diyos, paglilingkuran natin ng Diyos, sundin natin ng Diyos. Hindi po yun basta-basta nangyayari. Pinagpapasyahan po yun. Tingnan niyo po, sabi po rito, larawan ng wagas na pagmamahal. Basahin po natin sabay-sabay, mabilis. 1, 2, 3. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghihiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Diba? Siyempre nga naman, pagka halimbawa, napakaraming kasama ng ginawa mo doon sa isang tao, tapos pinatawad ka pa. Pinatawad ka ng gusto. Pinakita niya yung pagpapatawad. Siyempre, ikaw naman, mag-iisip ka kung paano ka makakabawi. Paano ka makakabawi? Dahil sa dinamidad ng ginawa, ginawa mo sa kanya, nakasamaan, ay pinatawad ka pa. Parang ganito lang yan. Parang ang Panginoon lang at tayo. Parang Panginoon lang yan at tayo. Diba? Yung bang kasalanan natin, maliit lang? Ay, hindi. Ay, pastor, ano lang yung ginawa ko? Ganun. Diba? Kaya sabi diyan, mayroon po bang Kristiyano ang kaunti lamang ang utang kasalanan na pinatawad ang Diyos? Wala. Kasi sabi ng Biblia, lahat tayo, nagkasala sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, maligtas. Kaya nga po yung kaligtasan, biyaya eh. Ibig sabihin, regalo. Tapos matatanggap mo yung regalo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid. Kaya dapat tayo, dahil pinatawad tayo ng Diyos, anong gagawin natin? Di ba? Dapat doon tayo sa impyerno o doon sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil nga sa kanyang biyaya, doon tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Piruin mo yon. Hindi man tayo karapat-dapat talagang maligtas.
Kaya dahil tayo po ay niligtas niya, pinatawad niya yung lahat ng ating kasalanan. Sabi nga, itutulad niya sa yung puting niebe. Yung ating mga puso, yung pagpapatawad na ginawa ng ating Panginoon. Kaya marapat lamang po, kung tayo pinatawad ng marami ng Diyos, dapat maraming pag-ibig din ang ating ibigay sa Kanya at paglilingkod. Amen? At sabi pa dyan, mga kapatid, yung pagmamahal at paglilingkod, pasya po yan. Sabi ng Panginoong Yesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Pansinin niyo po, mga kapatid. Basahin natin mabuti. Sabi, ang tumatanggap, di tinatanggap natin, Tapos, hindi natatapos, at tumutupad. Kaya pagka hindi tayo tumutupad at sumusunod sa Diyos, hindi natin mahal ang Diyos. Hindi natin mahal si Kristo. Pero nagsasalita ka lang, Lord, I love you 3 times a day. Sabihin mong ganon? Pero yung ginagawa mo, hindi lapat doon sa sinasabi niya. Hindi totoo yun. Sa salita lang pagka ganon. Kaya maraming Kristiyano na sa salita lang. Sa bibig lang. Kaya yung paggalang ng tao minsan ay sa bibig lang. Pero hindi sa puso. Kaya sabi niya, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Tingnan niyo po yung totoong umiibig ng sa Diyos, yung sumusunod sa Diyos, doon lang magpapakilala ng lubusan ang Panginoon. Kaya yung sumusunod sa Panginoon, ang daming nasasabi tungkol sa Panginoon. Ang dami mong patotoo. Patotoo ka, nakakapag-share ka. Dahil nararanasan mo, nakikilala mo ang Panginoon sa buhay natin. Paano naman magpapakilala ang Panginoon doon sa mga hindi sumusunod sa Kanya? Ang kinikilala nun, sino? Ang daming Diyos. Ang daming kinikilalang Diyos ang tao. Kaya sabi diyan, tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sabi nga, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Inulit niya na naman, ang tunay na umiibig sa Panginoong Yesus ay tumutupad sa kanyang mga salita. Banglinaw po niyan. Kaya pag hindi natin tinutupad ang salita ng Diyos, ay hindi natin siya iniibig. Baliktaran lang yun. Kaya sabi diyan, iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo. Kaya nga po pag talagang iniibig natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanya at maglilingkod tayo sa Kanya. Amen? Kahit ano pa yung mga nangyayari sa buhay natin. Kasi iniibig natin siya. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo. And last, ano ba yung mga pasyang kailangan gawin ng tao at mga ibinubungan ng mga ito? Sabi diyan, kailangang magpasyang magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga sinasabi tungkol sa buhay. Kailangang magpasya tayong magtiwala. Sa Diyos at sa kanyang mga sinasabi tungkol sa buhay natin. Di ba tayo, pagka may mga pinagdadaanan, di ba? Maraming nangyayari sa atin. Minsan parang nag-aalinlangan tayo Parang naandyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos.
ay alam niyo po, pasya rin po na kinakailangan magtiwala talaga tayo sa Kanya. Na ang Diyos ay may ginagawa. Meron siyang gagawin. Ano? Mga kapatid. Sabi diyan, marami pa pong malalaki at maliliit na pasyang ating ginagawa sa araw-araw na sasaat ng ating pagtitiwala o kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Huwag po nating isiping walang bunga ang mga ito sa ating buhay. Yung ibang bunga ay maiksi lang. Sabing ganon. Yung iba ay pang mahabaan. Yung iba naman ay panghabang buhay. At yung iba ay pang walang hanggan. Ito po, silipin po natin yung ilang mga halimbawa ng pasya at bunga. Tingnan niyo po, ayan, mili tayo dyan. Sample to. Pasyang pag-ibig. Pumapag-ibig na tayo, ano? Di ba alam nyo, ano yan? Napaka-importante niyan. Kung sino talaga yung iyong ibigin. Abay, pag nagkamali ka ng pasya at magkasama na kayo, anong bunga? Panghabang buhay. O sasabihin mo, kung pwede lang ibalik tong asawa ko, babalik mo na, sabihanan niya. Ay, sabihanan ko. Diba? Marami pong nagkamali ng mga pasya kung sino yung kanyang iibigin at kakasamahin sa buhay. Kaya lang wala na siyang magawa pa. Sasabihin na lang natin, naandyan eh. Pagtiisan na lang. Wala nang magagawa eh. Tapos, ang hirap ng baguhin. Lalo na pagka nagpakasal ka na. Di ba? Pero, kinakailangan mong panindigan. Di ba? Kaya napakahalaga, lalo na yung mga kabataan dyan. Mga kabataan. Halimbawa, edi nag-aaral kayo ngayon, di ba? Mga kabataan. Siyempre, magpapasya ka, kung mag-aasawa ka na ba? O magtatapos? Di ba? Tama hindi? Kasi pagka nagpasya ka at nagkamali ka ng pasya, ay panghabang buhay mo na yan, dadalhin. Kaya kung nag-aaral kayo ngayon, mag-aral kayo at magtapos. Kasi pagka hindi kayo nagtapos, ay tapos kayo. Tapos kayo. Pero habang kayo may pagkakataong mag-aral, pinag-aaral kayo, mag-aral kayo. Kahit nga walang pag-aral, maghanap kayo ng paraan para makapag-aral. Amen? Yes. Kasi kayo rin ang nahihirapan. Kayo yung magdadala. Hindi kami. Kasi mawawala kami. Naandyan kayo. Yung mga magulang nyo. Kayo susunod. Kung wala na kami, sasabihin nyo, tama pala si pastor. Tama pala si papa. Dapat pala nag-aaral ako. Eto ako ngayon. Diba? Amen? Sabi siya, yung pasyang panghanap buhay. Di ba?
Kaya nga inano ko na eh, no? Baka kung saan pa tayo mapunta. Halimbawa, yung hanap buhay natin. Yung mga hanap buhay na ginagawa natin, katanggap-tanggap. Baka illegal. Ano? Tapos, ay, pastor, nagbibigay naman ako ng tithes. Pero illegal naman pala. Di ba? Pasya po yun. Ano? Mga kapatid, yung pasyang pangtirahan. Halimbawa, lilipat ka ng bahay, halimbawa. Di ba? Yung bang titirhan namin, pagka tumira kami doon, para doon sa mga anak ko ay makakabuti. Di ba yung ganon? Pinag-iisipan din yun eh. Yung environment. Dahil pagka siyempre, pag yung environment mo, tapos yung kakapitbahay mo, nagtitinda ng shabu, yung mga ganon. Nag-iinuman, ano. Tapos yung mga anak mo napapadalan, boy, sandali. Pakibili mo akong ano. Sindihan mo na rin. Ganon. Di ba yung mga ganon? Hindi, pinag-iisipan po yun, mga kapatid. Kasi may epekto yun sa mga anak natin, sa atin. Kaya yung pagpapasya, ay kinakailangan magiging maingat ka. Kasi nga, tayo yung maapektuhan nung pasyang ating mga ginagawa. Ano pa po? Ayan, yung pasyang pang-iglesia. Di ba? Halimbawa, hanggang kailan kaya ako magtitiis dito sa mga miyembro ng iglesia? Parang nagsasawa na ako. Di ba, halimbawa? O kaya, ikaw mag-isip ka, mananatili pa ba kaya ako dito? Magpapatuloy pa ba kaya ako dito? Di ba, inamin? Kaya mag-iisip ka ngayon. Di ba? Ayoko na ron kasi stricto yung pastor dun. Wala siyang ginawa kundi pagsabihan kami, yung mga leader dun, pinapatamaan kami, yung mga elder dun, mga diktador. Di ba? Ayoko dun sa church na yon. Aalis na ako kasi wala silang ginawa kundi silipin yung mga ganito, ganyan. Di ba mag-iisip ka eh. Pero alam niyo mga kapatid, mapalad tayo pag sa church, pag meron tayong church na inaatinan, na tayo ay tinutuwid. Alam niyo sa church, pagka hindi tinutuwid yung mga nagkakasala, nagkakamali, walang pakialam yung namumuno. Hindi totoong pastor yun. Ibig sabihin, pagka halimbawa, kinakausap namin kayo, pinagsasabihan namin kayo, mag-iisip kayo. Hindi yung parang mag-iisip ka, kakainis naman yung si pastor, sila diba? Dapat ang isipin nyo, uy, salamat kasi si pastor, pinapaalalahanan ako, yung ganon. Dapat ganon, hindi yung negative. Kaya pag nagpasya ka ng mali, ay ikaw rin ang lubos na maaapektuhan. Maraming mga nagpasya na rito. Mga wala na nga eh. Lalo na mag-asawa. Wala na sila. Ang napangasawa, mga unbeliever. Ay, pastor, mabait yung napangasawa kahit wala. Wala na nga sila eh. Yun, tulong. Wala ka na nga sa church eh. Alam niyo po bang napakahalaga ng church?
Dahil doon po itinuturo sa church yung kalooban ng Panginoon. Sa Biblia, lahat ng mga sulat ng mga apostol sa church. Kaya pag wala ka na sa church, paano sasabihin makakasunod ka sa kalooban ng Diyos? Ay, basta ako gusto, nananampalataya naman ako, kahit na hindi ako umaatin, hindi dumadalo. Ay, kalukuhan po yun mga kapatid. Si Lord at saka yung church, iisa po yun. Pag sinabi mong na kay Lord ka, tapos wala kang church, sasabihin mo na kay Lord ka? Ay, kasinungalingan po yun mga kapatid. Dinadaya lang natin ang ating sarili. Hindi pwede po yun. Kaya nga yung pagpapasya, napaka-importante yun eh. Pagka sa church. Akala lang natin parang wala lang. Dahil siyempre matalino ka, magaling ka, mahusay ka. Salig ka lang dun sa mo, sarili mo. Dahil nagsasarili ka lang. Ang hirap nun mga kapatid. Yung parang nagsasarili ka. Ikaw lang mag-isa, bahala ka mag-decide sa sarili mo. Bagay, yan talaga yung bunga ng kasalanan. Yung tao, sa bunga ng kasalanan, yung namumuhay lang siya sa kanyang sarili. Ayaw niya magpasakop. Mga kapatid. Kaya importante yung mga desisyon, yung pasyang panlibangan, di ba? Ano ba yung mga mo, libangan mo? ML. Di ba? ML. Dapat maglingkod kay Lord, ML. ML, maglingkod kay Lord. Yung libangan, nakaka-apekto rin sa ating yan. Halimbawa, sobra ka sa Facebook, sobra ka sa YouTube, kung ano-ano yung pinapanood, di ba? Ay, pasya rin po yun pagkahirap kang yung mag-control. Ikaw ang kukontrolin nun. Ano pa? Pasyang pang itsura at kaayusan. Aba, bakit? Yung itsura mo, reflection yun kung kay mananampalataya. Halimbawa, pumorma ka nung geng-geng o yung gonggong. Di ba, papasok ka rito, nakageng-geng ka. Di ba? Yung mga, nakita kasi akong tawag daw, geng-geng ba? Siyempre halimbawa, yung itsura mo, puro pintura mukha mo, di ba? Sobra-sobra, halimbawa yung yung coronete mo. Halimbawa, kailangan ba, magpapatattoo ba ako o hindi? Di ba? Maghihikaw ba ako o hindi? Di ba? Tapos papasok ka dito, puro tattoo, Hindi ko naman sinasabi na, Pastor, katanong niya, Pastor, masama ba magpatato? Sa palagay niyo, halimbawa, magpatato ako, tapos mangangaral ako dito. Tapos maglalagay akong earrings, tapos nangangaral ako. Mga kapatid, palagay niyo, kaya pinagpapasyan yung itsura. Pinagpapasyan din yun. Kung mananampalataya, Kristiyano ka, that's itsura mo, nakikita yun. Pero yung mananampalataya ka, tapos magpapatato ka dito. Dito. Tapos, praise the Lord. Hallelujah. Diba? Tapos maglalagay ka pa dito ng earrings, papabutas mo yun dito. Tapos sasabihin mo, hindi tumitingin si Lord sa mga ganyang pastor. Sabihin, sa puso. Ako naman. Yun ang nasa puso, lumalabas yun paano pastor kung may mga tattoo na? Walang problema. Pumasok kayo sa church. Pero tayo, tanda ko kayo, wala kayong tattoo Tapos, isang araw, makikita namin kayo na mayroong sasabihin, art lang po yan, pastor. Sabihin mong ganon, art?
Ay kung art lamang yan ba? Abay, baka gawin ko na lahat yan. Tapos ako magpapastor sa inyo. May pagmamalaki nyo kaya ako? Kung halimbawa, puro tattoo yung katawan ko, may earrings akong gano'n. Ay, alam nyo, yung pastor namin, Jeff Brooks. Dapat yung itsura natin, yung ayos natin, nilalagay din natin sa lugar. Diba? Bilang mga mananampalataya. Kasi nakakaapekto yon. Kahit nga sa church tatanungin, Pastor, membro nyo ba yung na yun? Yung itsura nun? Di ba? Bakit hindi nyo katulad? Kayo formal na formal. Di ba? Tapos yun yung ganon? At nakikita po sa atin yun. Pasya po yun, mga kapatid. Hindi pwedeng lang yung noon nga, di ba, sabi sa lumang tipan, bagaman salo yun. Yung mga lalaki hindi pwedeng magsuot ng suot pang babae. Yung mga babae hindi pwedeng magsuot ng suot pang lalaki. Di ba yung mga ganun? Kasi nga naman, biruin mo yun. Pagka nga naman pumasok yung mga lalaki dito, tas nakageng-geng. Geng-geng yung, kala mo yung nakapalda yung Ay, mahina kayo. Hindi daw nila alam yung geng-geng. Tama ba ako, geng-geng? Ay, gung-gung ay. Pangit pakinggan. At syempre, yung mga pasyang marami pa. Marami yan pinagpapasya. Syempre, bilang mananampalataya, mga kapatid, yung mga pagpapasya natin sa buhay, lahat ng mga yung bahagi, parte, mag-iisip ka muna bago ka magpasya. Kung makakaapekto ba yon, makakasira ba yon bilang ikaw ay isang mananampalataya o Kristiyano. Kasi yung iba ganito, hindi naman kami nakikita ni pastor okay lang. Pero may ganun mga dahilan ng mga ang Panginoon naman alam niya kung ano yung nasa isip, nasa puso natin. Mga pasya at bunga. Mayroong mga pasya ang bunga ay pansamantala lamang, ngunit may mga pasya rin ang bunga ay pangmatagalan. Kung hindi man, pampalagian. Atin pong tinanong sumusunod mga limbawa, mabilisan na lang. Sabi rito, ayan, yung pansamantalang bunga ng pasya. Lalo na pag itinutuwid tayo ng Diyos. Pansamantala, sabi, ano yung pansamantalang bunga? Pag tayo tinutuwid ng Diyos, sabi, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi nag-peace. Temporary lang yan. Kasi sabi, ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin yung kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Halimbawa, ito, nag-aaral tayo ngayon. Nakita nyo, nabasa natin, Di ba parang tinutuwid tayo ng Diyos dito sa ating tinatalakay, pinag-aaralan. Parang hindi ko naman matanggap yung sinabi ni Pastor. Mukhang ako na naman tinitira nito. Parang ganun. Hindi. Binabasa po natin lahat sa Biblia Ang salita po ng Diyos, tandaan po natin parang salamin yan na nakikita natin yung ating mga sarili. Tapos pag tinutuwid tayo, parang ayaw mong tanggapin. Nasasaktan tayo. Normal lang yon, pero temporary po yon. Kasi ang bunga nun, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Amen? Amen? May natututunan tayo. Ang susunod, last, ito yung matindi. Yung pampalagi ang bunga ng pasya, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Ito yung pagtumalikod ka. Sabi diyan, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Tanong, mga naligtas na ba yan?
Naligtas na ba yung mga binabanggit dito? Naligtas na yan kasi ang sabi, sapagkat paano pang mapagsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Paano naman tatalikod yan kung hindi naman naging mananampalataya? So, ang binabanggit na sumulat, mga mananampalataya na tumalikod. Ano, sabing ganon, dati naliwanagan na sila. O, naliwanagan ba sila? Nakalasap na makalangit na kaloob? O, ibig sabihin, nakatanggap na mga ng mga gifts. Ano po, sabing ganyan, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nabaptize pa ng Holy Spirit, sabing ganyan. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kaya yung mga nagbabackslide, yung tumatalikod talaga totally, anong sinabi ng mga tao? Akala ko ba Christian yan? Akala ko ba mananampalataya talaga yan? Kalukuhan lang pala yung Christian-Kristiyano na yan. Di ba? Oh. Yun yung sinasabi rito ng sumulat na muli nilang ipinapako sa krus at nilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kasi dati-rati, yun yung ating pinagmamalaki, si Kristo, pinapangaral, tinuturo, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Born again ako sa pamagitan ng Panginoon. Tinataas natin, tapos tumalikod ka. At yung Kristo na yun, na pinapakilala natin, yun naman yung iniinsulto ng mga tao. Mga kapatid. At habang buhay yun, ang hirap ibalik. Yung mga yun. Napakahirap. Kaya kung tayo po, ay nanalig na, umilala na, tumanggap na sa ating Panginoon, manatili tayong tapat sa Diyos. Magpasya tayo na sumunod sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, tunod po tayo sa conclusion. Ang mga pasya na ating ginagawa ay nagbubunga sa ating mga buhay at sa buhay ng ating mga kapwa, mga pamilya, iglesia at bayan. Pasya po yung halimbawa kung sino binoto mo. Kala nyo wala epekto, di ba? Mga kapatid, sila ay naglalapit o naglalayo sa ating Diyos, sa kapwa. Nagbubunga sila ng mabuti o masama, panandalian, pangmatagalan o pangpalagyan. Maaari tayong magpasya salig sa sarili o salig sa salita ng Diyos na ating inuunawa at sinusunod. Magpasya po tayong mabuti at may pagsunod sa Diyos. Sa gayon, anuman ang mga bunga nito, malaya tayong makakalapit sa Kanya. At gayon din ay malugod siyang tutulong sa atin. At yun naman po ang pangako niya sa mga nagmamahal at nagsisikap na sumunod sa Kanyang kalooban. Magkamali man sila sa pagsisikap, magmahal at sumunod, sila'y tutulungan ng Diyos. Ibabangon at tiyak na darating pinangakong patunguhan sa buhay at walang hanggan. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord.